Hello, 1, 2. Yan. Hello po. Good afternoon po sa ating lahat. Yan. Magandang hapon po. Gising po ba kayo? Yan. Amen po. So now, tayo naman po ay ito'y parang lang tayo nasa school. Yan. Parang nasa Bible school lang po. Ang ating pag-aaral, syempre, ay eschatology po. And now, ito'y pumapanahon. At tayo po ay nasa padulo ng parte sa exciting part na po ng ating buhay. Exciting na po ba? Excited na po ba kayo dumating ang Panginoon? And hopefully po. And now, tayo po ay mag-aaral, tayo po tumayo. Yan. At buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Revelation. Revelations 21 verse 3. Yan. Revelations chapter 21 verse 3. At kung nakita po natin, sabi po dito ng Bible, "And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God." Let's pray po. Amang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, magandang hapon po kami, O Diyos, ay nagpapasalamat sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa araw na to na kami, Panginoon, ay malayang nakakasamba. Salamat, Panginoon, sa privilege na ako po inyong gamitin sa pulpitong ito. Hindi po worthy, pero Panginoon, salamat at ako po'y ginagamit niyo. And now, Panginoon, ang inyo pong lingkod, inyo pong tulungan sa mga oras na to, na ang inyo pong salita ay mahayag at ang inyo pong katotohanan. At ganun din po sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, ang inyong banal na espiritu siyang kumilos na malaya, O Diyos, at makita, Panginoon, ang katotohanan ng inyong salita. Salamat, O Diyos. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Pwede na po tayo maupo. Now, ang ating pong pag-aaralan ay eschatology. So, ang ating pong title ay pinamagatang God's Final Plan and Our Present Responsibility. So, now, ang eschatology po ay syempre ito ay nabanggit na ni Pastor kaninang umaga, galing sa Greek word. Bagamat hindi ito na ito mahalaga, ay babanggitin ko pa rin. From the word eschatos, meaning ay siya last or final, and also word na logos, meaning study or teaching. So doon po lumabas ang word na eschatology. Pag-aaral patungkol sa mga huling araw. Ang ating pong ano ba meaning talaga ng eschatology? So, eschatology is the study of God's final act in history, how He complete His redemptive plan, judges sin, fulfill His promises, and establishes eternal righteousness. Actually po, hirap na hirap ako din sa temang rekala ko madali lang. Hindi ko alam kung anong ating pag-aaral. Pero pag-aaralan natin siya as buo. Malaking picture ng ano ba talaga ang last days at anong mangyayari. Hindi naman natin aaralin detail by detail. Titingnan lang natin yung mga major na mangyayari sa mga huling araw. And now, ito naman hindi lang basta siya para i-predict ang future. Ito din ay siya tumutulong sa atin upang ma-shape ang ating buhay pananampalataya. Hindi lang basta, ang galing, mangyayari yun. No, ito'y ating pinag-aaral upang tayong mga anak ng Diyos ay makilos upang mamuhay na banal at maging faithful sa Kanya. Basahin po natin ang Titus 2:13. Titus 2:13. Yan, maganda po meron kayong panglista, yan, or yung lapis at saka papel. Sabi po sa Titus 2:13. Yan, wait lang po.
looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So now, ito po ay nagpapakita itong last days na rin sa ating pag-aaral na meron tayong hope. At longing po ba kayo doon sa hope na yon? Ang ating Panginoong Jesus po isang araw ay dadating. Pwedeng mamaya, pwedeng ngayon din. At ang ating pong Panginoong Jesus, siya ay babalik. At actually, ito pong talatang ito ay nagpapakita na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos, napakalinaw. Na ang sabi dito, and our Savior, Jesus Christ. Now, ang ating purpose po kung bakit tayo mag-aaral ng eschatology, upang tayo po ay maging ready sa pagbabalik ng ating Panginoon. Maging handa tayo spiritually. Ikalawa, upang tayo ma-encourage sa ating pananampalataya at manatiling faithful. At isa pa, ma-strengthen ang ating hope. Kaya kung bakit po natin ito pinag-aaralan. And now, ito ang ating mga pag-aaralan. Pakilagay nga po. Ang ating po, meron po tayong 8 puntos. Yun, para matagal ang preaching. 8 puntos po. Una po diyan ay yung the church age. Yung lahat. The church age. Pangalawa, the rapture. Pangatlo, judgment seat of Christ. Pang-apat, the tribulation. Pang-lima, second coming. Ika-anim, millennial reign. Ika-pito, final rebellion and great white throne. And last, eternal state. So now ating pag-aaralan po kung ano ba ang mangyayari at anong nilalaman niyon. Una po ay ang the church age. God is patient in the present age. Now tayo po ay nasa church age. Tandaan niyo po yung picture po ng biblical theology. Creation, fall, redemption, and restoration. Now, tayo po ay naninirahan sa gitna ng redemption at saka ng restoration. Nandun po tayo sa, kumbagay sa graph or sa mapa, nandun po tayo sa kalagitnaan na yon. And now, tayo po ay nasa church age. Basahin po natin ang Matthew 28. Yan, medyo madami po tayong pagbubuklat ngayon. Matthew 28, verse 19 to 20. Now, sabi dito ng Bible, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Now, ngayon po ay tayo naninirahan sa living in the church age. Ito, period po between Christ's ascension and the rapture. And now, ito po yung oras kung saan ang biyaya po ng Diyos ay nag-e-extend pa. At ang gospel po ay ating pinoproclaim. At ano pa? Ang church po ay ginagawa pa rin ang mission. Itong Matthew 28, 19 to 20. So now, tayo po ay nandito at ginagawa natin, tinutupad natin yung sinasabi ng Panginoon. Nagdi-discipleship tayo, nag-share tayo kung saan-saan sulok ng mundo. And now, minsan ay tayo po ay nagiging hindi patient sa ating mga buhay. Ang tagal ng Panginoon. Kung bakit hindi pa ho nagra-rapture ay sa mga oras na ito, marahil, or malamang-lamang talaga ang Diyos po ay may awa pa. Kung bakit binibigyan pa tayo ng time ng Diyos, ngayon church age, kasi alam niyang hindi paligtas ang iyong mga magulang, ang iyong kapatid, ang iyong pinsan, kamag-anak o sino man, katrabaho mo, kaklase mo. So now, ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng awa sa atin, kaya hindi pa nagra-rapture eh. And yun ang binibigay na time pa rin sa atin ng Diyos.
Yun po ang timeline ngayon. And now, bakit ito mahalaga? Bakit po ito mahalaga na malaman sa tingin nyo ho? Kasi kung hindi natin seryosohin po ang gantong bagay, hindi natin bibigyan ng pansin, tayo po dito yung mga Kristiyanong kung ano-ano na lang ang ginagawa. Po ay may utos sa atin. Sa Matthew 28:19-20. Now, gamitin po natin ang ating buhay sa gospel. Habang tayo nasa church age pa. Ito yung time kung saan kailangan nating gawin bilang tayo ay mga save. Ito yung inutos ng Panginoon, gumawa ng disciple. At wag natin po sayangin yung grace na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ating gamitin po ng tamang oras natin kung paano natin aakayin ang ating pamilya. Kung kayo nag-iisip ng aakayin, una muna huwi ang pamilya nyo, yun ang pinakamalapit sa inyong buhay. And now, ikalawa po, church age. Ang ating pong hinihintay, ikalawa, ay ang rapture. Yan po ang ating hinihintay ngayon. So after yan, kunwari, nag-rapture ngayon. Christ will suddenly take His church. Tayo, kukunin niya. Basahin natin ang 1 Thessalonians 4, verse 16-17. 1 Thessalonians. Nasaan ba yun? Yan. 1 Thessalonians chapter 4. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. And now, ang ating po church nga pala, tayo po ay pre-tribulation. May iba't iba ho pa diyang sari-sari ang tawag, pero wag nyo na ho intindihin, binanggit ko lamang po, tayo po ay pre-trib. So, now, doon magkakaroon ng rapture sa verse 17, then we which are alive remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever with the Lord. So, nandoon po, mangyayari, magkakaroon ng rapture. Ayun po ang mangyayari sa end times. At anytime po pwedeng mangyari. And now, ano po mangyayari doon? Christ descend in the air. At ang mga dead believers ay mabubuhay. Magbubukas ang mga kabaong. And living believers transformed. Kung ngayon po, kayong mga believer, biglang nag-rapture, bigla kayong matatransform. At ang church po ay makokot up doon po sa alapaap. Sabi ng iba, ito po yung second coming. Pero hindi pa to talaga ang second coming. Mamaya, titingnan po natin kung ano ba talaga yung second coming. Now, the rapture is the next event sa pre-trib nga po. And Christ comes for His saint. Pumunta siya dito upang dagitin tayo, kunin yung mga mananampalataya. And now, itong event na to ay very imminent po. At sudden po siya. Sabi nga sa talata, isang kuraplaan ng mata, bigla na lang mangyayari iyon. At syempre, selective yan sa mga mananampalataya. Bakit kukunin ang mga mananampalataya? Kasi po ito, ang church po ay i-remove bago ang tribulation. Bakit? Kasi believers are not appointed to the wrath of God. Hindi tayo makakaranas ng galit ng Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians 5:9, ito sabi, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation our Lord Jesus Christ. Hindi tayo nakatalaga sa galit po ng Diyos.
Kaya kung bakit tayo irarapture bago ang tribulation, kukunin niya muna tayo. Grabe ang pag-ibig po doon ng Diyos. Niligtas na tayo, binigyan na tayo ng biyaya, and now, anong ginawa niya? Ayaw pa niya iparanas sa atin yung kanyang galit na ipaparanas niya dito sa mundo. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. At ari po, hindi lang siya basta doctrine. Ito po ay motivation sa atin para tayo mamuhay na banal. Habang papalapit na po ang pagdating ng Panginoon, dapat po tayo na motivate sa kabanalan. At ikatlo po, na-rapture. Ano mangyayari? Magkakaroon ng judgment seat of Christ. And Christ will evaluate every believer. Sabi ni Pastor kanina daw saan daw? Sa outer space. Pero wala akong idea. At doon, magkakaroon tayo ngayon doon ng mga recognition. Parang best smile, mga ganon. Joke lang, hindi. Kung ano yung ating ginawa para sa Panginoon. Okay? Ang mga major events na mangyayari doon. Tayo pong mga believer ay haharap sa harapan ng Panginoon. Ano pa? Ang ating pong paglilingkod ay tested by fire. Yan, doon makikita kung ating paglilingkod nga ba talaga itunay. Kung yung bagay damo, or yung hay, gold, or kapag siya dumaan sa apoy, mananatili pa rin ginto. And rewards or loss of reward. Yun po ang mangyayari doon, magkakaroon ng awarding. Kayo gayon napapaisip, ano kayang award ko? Napapaisip po kayo, kapag nangyari yun, ano kayang aking award? Most loyal. Perfect attendance sa church. Pinakamaaga. Ganun ba? So hopefully po, tayo po ay tumingin sa mas beyond pa doon na tayo po ay tanggapin ng Panginoong Jesus na kanyang lingkod as servant. And after the rapture, believers appear before Christ for evaluation. Hindi po ay judgment for condemnation. Ito po ay assessment ng ano? Ng ating faithfulness, ng ating service, at ng ating motives. Eh bakit hindi ng condemnation? Kasi po, yun po ay nasettle na doon sa cross. Napag-usapan na yun doon sa cross. Kaya tayo hindi na pag-uusapan yung ganung bagay. Now, yung service mo naman ang pag-uusapan doon. Okay po? And now, bakit ito mahalaga? Because eternity will reveal whether we live for Christ or for ourselves. Yes po. Kung tayo harap sa Panginoon, ano ba ang makikita ng Diyos sa atin? Paano tayo namumuhay? At now, ikaapat. Ang bilis po natin, kaya dinadamihan ko po talaga ang puntos. Kasi ang bilis ko eh. Ikaapat po ay the tribulation. Yan. Ito yung tribulation. Kinuha po ang mga mananampalataya. Ay may matitira dito. Kunwari ikaw. Yan. May matitira dito. At meron pong mangyayari na tribulation. Basahin po natin ang Matthew 24:21. Yan. Matthew 24:21. Sabi po dito, for then shall be great tribulation, such as was not seen the beginning of the world to this time, nor ever shall be. Magkakaroon po ng kahirapan ang mundong to na hindi pa nakikita nung simula likhain ito. Grabe po yun, tribulation. Wag na natin basahin yun sa Daniel, kasi about yung tumutukoy sa 7 years. Sa Daniel, 7 weeks. And now, ito po yun. Yung magkakaroon po ng 7 years of tribulation.
Ang first half po ay ito, dadating ang Antikristo. Magpapanggap siyang si Kristo. Na siya ay talagang gagawa po yan ng matitinding bagay. Nagpapagaling or nagpapagalaw ng mga sari-sari, magician, ganun ba? And yun, ang mga tao ay maniniwala sa kanya. Yun po yung first 3.5. At sa 3.5 years, ano mangyayari? Magpapakita na po siya ng tunay na kulay. Yun po yun. Doon po, rarise ang Antichrist, magpapakita po. Magkakaroon ng seal judgments, trumpet judgments, bowl judgments, abomination of desolation. So, siya po, literal po yung 7 years na mangyayari. At ang purpose po niyan ay ano? Judge the rebellious world. I-judge niya po ang rebellious world. At ano pa? Upang i-bring ang Israel sa repentance. At ikatlo, upang ipakita ng Diyos sa kanyang sarili na siya ay banal at meron siyang justice. Kung bakit po magkakaroon ng 7 years of tribulation. Ang mga maiiwan po doon, mga hindi nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At kung hindi pa ho kayo nananampalataya, hopefully nananampalataya na po ang bawat isa dito kung bakit ho kayo nandito. At kung hindi ho kayo nananampalataya, nag-rapture, bigla kayong yaman. Meron kayong Good Shepherd Baptist Church. Meron kayo dyan, madaming sasakyan. Inyo lahat ang inyo lahat ng sa baptist, sa mga ligtas. Hindi nyo na kailangan pang pumasok o magtrabaho. Mayaman na kayo agad. Pero yun lang. Iwan. And now, yun po ang mangyayari. Even during wrath, God still displays mercy by allowing repentance. Pwede din pala maligtas ang mga nasa loob ng tribulation. Isipin nyo po ang awa ng Diyos. Nag-tribulation, naiiwan yung mga hindi ligtas, pero binigyan pa rin sila ng chance ng Panginoon na mag-repent. Yun. Ay, pwede naman pala mag-repent. Papaiwan na lang. Wag ho ganun. Sayang. Now, repent while grace is available po. Wag na natin hayaan natin mga sarili ma-curious dun sa tribulation. At ang sabi nga ng Bible, yung mga hindi pa nangyayari simula creation ay mangyayari doon. Ay wag nyo nang anuhin yun. Ikalima, yan na. After 7 years, yan na. Anong mangyayari? Second coming. Christ will return as King. Basahin na po natin ang Revelations 19:11. Yan. Revelations 19:11. Sabi po ng Bible, "And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war." Ano po major events na mangyayari dyan? Doon po sa una, parang sumilip lang ang Panginoon dito sa earth. Kinuha niya yung kanya, parang ginayon lang niya, dinampot lang yung kanya. And now, dito sa tunay sa second coming, kasama na niya ang mga mananampalataya. Sabi, nagbukas daw ang langit at nakasakay sa kabayo na puti, kasama ang mga mananampalataya. Ito'y visible return of Christ. Kasama niya po mga mananampalataya dito. Kasama niya po tayo doon. At doon magkakaroon ng war. Battle of Armageddon. Yan na, angas. Magkakaroon ng war. And ang Antichrist ay anong mangyayari? Defeated. Matatalo po ang Antichrist. At ang mga false prophet ay judge. At si Satan, ano mangyayari? Ikukulong. Saan ikukulong si Satan? Sa bilibid?
Saan po? Sa bottomless pit. Isipin nyo, walang katapusan na ikay pumapatak. Katindi po ni iyon. At mararanasan nyo na Satan. Kaswerte nun. And unlike the rapture, ito po si Christ na ay kasama nga po niya ng public po na makikita talaga ho ng bawat mata. Victorious. Talagang kapag bukas ng langit, rinig nyo yung victory talaga. And judicial. At yun po ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. At ika-6, yan na, ang millennial reign. Christ will establish His kingdom. Basahin po natin Revelation 24. Sabi po dito, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Now, dyan po mangyayari yung 1,000 years of reigns. At dyan po nga, 1,000 years na nakakulong si Satan sa bottomless pit at magkakaroon po sa wakas ng peaceful kingdom. Magkakaroon ng peaceful na government. Yung hinahanap po ni Year ng mga tao na perfect government ay si Christ lang ang tutupad. Isipin niyo ho yun, 1,000 years na si Jesus Christ ang mamumuno. Walang korupsyon. At doon po mangyayari ang fulfillment ng promise sa Israel. At hindi po yan spiritual, physically po yan mangyayari. Na-imagine nyo na po ba? Ang ating hari dito sa mundo, ang ating Panginoong Jesus. Exciting, no? Paano natin nakikita ang kingdom? Perfect justice. Ang justice po natin ngayon hindi perfect. Tama po ba? Perfect sa Panginoon yun. Ang leadership po ba ngayon perfect? Hindi. Pero perfect po yun sa ating Panginoon. At ikatlo, lahat ng prophecy po ang mangyayari ay fulfilled ng ating Panginoon. Lahat ng ikiiyamot na yamot sa mga gobyerno ngayon, no. Ang Diyos ang bahala sa araw na iyon. Kaso, ang problema ay ito. May mga tao pa rin galit. Isipin nyo yun. May mga taong galit pa rin sa ating Panginoong Jesus na siya na yung hari sa mga oras na iyon. At gaano kadami yung galit? Sindami nga ba ng buhangin? Tama ba? Parang yun. Sindami ng buhangin ang galit sa ating Panginoong Jesus na mahihipag-alyansa pa rin. Madami pa rin galit sa ating Panginoong Jesus. Kahit na perfect ang government, may galit pa rin sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Hindi government ang problema dahil ng kanilang mga kasalanan sa kanilang mga puso. Yun po talaga yun. Yun po ang problema. Ang sinful heart ng tao. At mangyayari po yun sa oras ng 1,000 years of reign ng ating Panginoong Hesukristo. At ikapito, final rebellion and great white throne. Bilis natin ikapito na agad. Final rebellion and great white throne. God will execute final justice. At ano mangyayari? Basahin po natin ang Revelations 20. Revelations 20 verse 7 hanggang basahin natin hanggang 15 para matagal-tagal. And when the 1,000 years are expired, kung tapos na daw, 1,000 years, Satan shall be loose out of his prison and shall go out to deceive
the nation which are in the four quarters of earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Yun. Sindami ng buhangin ang manglalaban sa ating Panginoong Jesus. And they went up unto the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. 11, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. 12, and saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which are written in the books according their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ano mangyayari? Papakaluan si Satan after 1,000 years. At ano mangyayari? Makaka-deceive pa rin si Satan. Katindi nun. Makaka-deceive pa rin po si Satan. Kaya kayo mga nagsasabi, kung ako kay Adan at kay Eva, hindi ako matutokso. Ito nga, natukso pa rin after nung pakaluan. Nakadeceive pa rin si Satan. At nagkaroon ng final rebellion. Anong nangyari? Binagsakan sila ng apoy ng Panginoon. And Satan cast into the lake of fire. Kahit si Satan po ay ilalagay din sa impyerno. Takot din si Satan sa impyerno. Ano pa mangyayari? Ang mga unbelievers ay mareresurrect. Bakit? Babasahan sa aklat ng buhay at sa book of death. Kaya ho tayo may listahan, kita nyo gaho. Kanina pinamigay. Yun po yung listahan ng aklat ng buhay. Joke lang naman po. Pero ano po, mangyayari po ay magkakaroon po ng Great White Throne kung saan nandoon po ang judgment ng Panginoon. After the millennium po, ay magkakaroon po talaga ng final judgment. At bakit po ito mahalaga? Kasi po wala pong makakatakas sa ating Panginoon. Wala pong makakatakas sa atin. Accountable po tayo lahat sa ating mga ginagawa. Kung nasa isip mo ngayon nakatakas ka, pwede sa ibang tao, pero sa Diyos, hindi po tayo makakatakas. Examine niyo po ang inyong sarili. Kayo po ba'y na kay Kristo na? Baka pagbukas ng aklat ng buhay, wala kayo. Examine po natin ating mga sarili. At ikawalo, yan na. Ito yung exciting part. Ito yung restoration. The eternal state. God will make all things new. Basahin po natin ang verse 21 ng Revelation, chapter 21 ng Revelation, verse 1 to 4. Sabi po ng Bible, and I saw a heaven and new earth. May bagong heaven at new earth. For the first heaven and the first earth were passed away. So mawala daw ating earth na are. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Oh. And I heard a great voice out of heaven saying, behold,
the tabernacle of God is with me, and He will dwell with them. And they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. And last verse, and God shall wipe away all tears from their eyes. Nabasa niyo po ba yun? Ganda po ng talatang yun, no? And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall be there any more pain, for the former things are passed away. Ang ganda po ng talatang ito. Isang araw po, ang Diyos ay i-restore ang lahat. At sabi po diyan, wala nang luha pa. Wala nang kamatayan pa. Wala nang anumang paghihirap pa. Wala nang sakit pa. Kasi ang lahat ng former things ay nagsilipas na. At ano pong meron dito sa eternal state? Bago lahat. Yung mga mali ay itatama po ng Diyos. Tandaan niyo po ba ang ating biblical theology? Yung mali mo ay itatama niya. Ano yung mali? Ikaw mismo. Itatama niya po tayo. Ang ating kasalanan sa ating mga sarili, aalsin po niya. At ano sabi? God dwells with His people. Sipin niyo yun, namumuhay tayo kasama ang ating Diyos. Talagang kasama natin talaga siya. Hindi lang yung by spirit, now, physically. Ito po yung final stage of redeemed history ng Diyos. Ang lahat po ng effect ng kasalanan ay aalsin. Kung bakit ka problemado ngayon, aalsin yan ng Diyos. Yung mga bagay na hindi maayos ay aayusin ng Diyos. Ito po yung hope na meron tayo. Sineseryoso nyo ba ang hope na to? Ang ganda ng pangako ng Diyos. Kung naipangako niya sa atin ang buhay na walang hanggan, ano pa tong mga bagay na to? Kung paano kanya iniligtas sa dati mong buhay, ano pa tong mga bagay na to? Kung tunay yun, mas tunay ito. Now, saan po ba tayo nakatingin? Sa present or sa eternity? Dito sa buhay dito sa lupa o sa eternity? Saan ho tayo nag-iipon? Kung bakit po natin ito pinag-aaralan ng eschatology, upang tayo mga mananampalataya ay magkaroon ng motivation na merong pangako ang Diyos na aayusin niya po ang lahat. At doon po tayo nakatingin sa hope na yon. Nagsasuffer po kayo ngayon? Tiis lang po. Meron tayong hope. Kung isang araw tayo po ay citizen ng heaven, ng new heaven and new earth, i-practice na po natin maging citizen. Dito pala ang sa lupa. Paano? Holiness, fruit of the Spirit, at kung paano mamuhay si Kristo. Balikan po natin. Ang una po, church age, present time. Pangalawa, ano mangyayari po? Rapture. At sunod mangyayari? Judgment seat. Ikaapat, tribulation. At ikalima, second coming. At sunod po sa second coming, magkakaroon ng millennium. At after ng millennium, magkakaroon po ng final judgment. At ang huli po ay eternal state. At ito po ang ating challenge. Tayo po ay maging ready. Bakit? Kasi po anytime pwede na pong dumating ang ating Panginoong Jesus. Kita nyo naman po nangyayari sa paligid. Kung noon po sa panahon po ni Paul sinasabi ng mga tao ay malapit na ang pagdadating ng Panginoon, ano pa ngayon? Diga po? Ready na po ba kayo? Anong pasalubong nyo sa Panginoon?
Kung tayo po ay kukunin na niya, anong ating mai offer? Sa lahat po ng kanyang kabutihan, ano ang ating maiibigay sa kanya? Pangalawang challenge, tayo po ay maging faithful. Bakit? Lahat po ng ating ginagawa ay tandaan ng Diyos. At ini-evaluate niya ito. At ikatlo, be urgent. Bakit? Judgment is certain. Tayo po ay maging masigasig. Saan? Sa gawain ng Panginoon po. Hindi sa pagkakasala. At ikaapat, be hopeful. Bakit? Kasi po ang ating pong eternity ay secured na dahil ni Kristo. Yun po ang hope na meron tayo. At mukhang maaga ho tayo matatapos. Amen po? Oh, aga. Makapag-SM pa ho. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Revelations 22:20. Ito po ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon po dito sa Revelations 22 verse 20, He which testifieth this thing, say it, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Excited na po kayo dumating ang Panginoong Jesus? Excited na din po ako. Nakaka-excite po, no? Habang hindi pa ho dumadating ating Panginoong Jesus, ano pong plano natin? Anong plano mo? Kung ikay tinatawag ng Panginoon, anong plano mo? Kita mo ang pagkukulang ng iglesia sa ministeryo. Kita mong kulang ang manggagawa. Anong plano mo? Malapit ang pagdating ng Panginoon. Anong plano natin? Hindi, hayain na yon. Siguro kaya naman yun ng iba. E paano kung ikaw yung iba na yon? And ang Diyos po ay babalik na. Babalik na po siya. Tayo po manalangin. Amang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pangako. Hindi lang po sa buhay na walang gan, kundi Panginoon, sa buhay na makakasama ka namin. Salamat, Panginoon, sa hope na ibinibigay niyo po sa amin. And we pray, Panginoon, ang bawat isa amin ninyo pong tulungan. Kayo nawa, O Diyos, ang siyang kumilos, tumulong po. Ang inyo pong banal na Espiritu ang siyang inyong pakilusin sa bawat isa sa amin. Hipuin niyo po sila. At Panginoon, kung kami, Panginoon, ay napakaraming pagkukulang patawad, tulungan niyo po kaming magbago at magtapat po sa inyo. Salamat po sa pag-aaral. Salamat po sa katotohanan. Salamat po sa pangako. Lahat ng samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.